Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga inilampaso ng Golden State Warriors ang Sacramento Kings sa score na 130-104 at hindi man lang ito pinalamang ng kahit isang beses sa buong game na ito. Sa mga games sa kasama ng Warriors si Jimmy Butler ay may record na silang 13 wins and only 1 loss. At sa last 11 games sa kasama nila si Butler sa lineup ay may perfect 11-0 record na sila. Ngayon nga ay bumalik pa si Jonathan Kuminga at nagtala kagad dito ng 18 points in 20 minutes. At kahit na nagtala lang nga si Curry ng 10 points kanina ay nantambak pa din sila dahil sa kanilang matinding team effort. Nasa magandang rhythm nga sila ngayon habang kabaliktaran naman ng Lakers na natanggap na ang kanilang pangatlong sunod na talo. May 6 games nga sila in 8 days at tinamaan pa sila ng injury bug. So halo-halo nga talagang kamalasan para sa Lakers. Kapag natalo pa sila bukas kontra sa Denver Nuggets ay babagsak na sila sa 5th seed and only 3 games ang pagitan sa 6th seed at nag-iinit na team ng Golden State Warriors. Bukod na lang nga mga kaibigan kung matalo ng baldadong lineup ng Dallas Mavericks ang Houston Rockets bukas din. Bukod nga sa mahirap ang schedule ng Lakers, may injuries pa ang tatlo sa kanilang starters at halos hindi naman matalo ang Warriors. Kaya naman sa ngayon ay kung basehan nga natin ang trajectory ng Lakers ay hindi nga malabo na ma-overtaken sila ng Warriors sa standings. Bukod na lang nga kung makakabalik na kagad si LeBron sa lineup, posible nga itong magbigay ng ibang dynamic para sa Lakers. Ganun pa man matapos nga ang game nila kontra sa Denver Nuggets bukas ay may dalawang back-to-back pa sila. Kung makakabalik man si LeBron, most likely ay pagpapahinga niya ang second night ng back-to-back considering nakakagaling niya pa lamang sa injury. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay mahabol ng Warriors ang Lakers sa West standings? Habang ang San Antonio Spurs naman ay patungo na sa tanking mode o sadyang pagpapatalo para sa susunod na NBA draft. Inanunsyo kanina na out na sa buong season na ito si De'Aaron Fox dahil kakailanganin nito sumailalim sa isang surgery sa kanyang pinky finger. Definitely isa nga itong injury na kung nasa contention pa ang Spurs sa playoffs ay playable ito at sasailalim siya sa surgery sa off-season. Ganun ba man dahil out na nga sa buong regular season na ito si Victor Wembanyama, might as well tank na nga mga kaibigan at maghanda sa susunod na NBA season ang young Spurs team na ito na posibleng madagdagan pa ng isang top 5 at isang lottery pick sa off-season. Ganun pa man ang kawawa nga dito ay si Chris Paul na nagsayang ng 1 taon sa team na ito ng Spurs. Maximum of 3 years na lang nga ang natitira sa NBA career ni Chris Paul at pumirma siya sa team na ito with the hopes na tulungan si Wemby na makaabot sa playoffs. Ganun pa man ay injured ito at nasayang pa nga ang 1 taon ni Chris Paul sa NBA. Nasa year 20 na si CP. Kaya niya pa din nga maging epektibo o gumawa ng impact sa isang team na nangangailangan ng floor general at free agent din siya sa darating na off-season. Kayo ba mga kaibigan, saan team nyo ba sa palagay babagay si Chris Paul sa kanyang year 21?